Binugbog na tinangkapang barilin ng grupo ng mga lalaki ang isang binatilyo sa Cebu City. Habang sa Davao de Oro, sugatan ng isang kakagraduate lamang na college student matapos barilin pagkatapos ng ceremony. Yan at iba pa sa Frontline Report ni John Alawa. Sapu sa CCTV ang grupo ng mga kabataang ito sa Cebu City na tila nakipagpatentero sa mga sasakyan para tumawid ng kalsada. Sa isa pang kuha ng video, tumawid ulit sila sa may Center Island. May binugbog sila sa tapat ng isang gate, sabay sibat. Di na nakita sa video pero tinutukan umano ng baril ng 20 anyos sa lalaking si alias Rocky, ang 14 anyos sa biktimang si alias James. Pumalya raw ang baril ng kalabitan nito ni Rocky, kaya hinampas na lang niya ang ulo ng biktima gamit ang baril. Nang magpulasa ng grupo, naglakad palayo ang sugatang si James. Kalaunan, sumaklulo sa kanya ang mga health worker ng barangay. Ayon sa nanay ng biktima, nadamay lang daw si James. May mga nakaalitan umano ang mga kaibigan niya dahil sa basketball. Nauli naman ng mga pulis ang 3 sa 15 binatilyong sangkot sa pambubugbog. Pinatawad sila ng nanay ng biktima at ginawa na lang witness para madakip ang suspect na si Rocky na labas-masok na pala sa kulungan. Sa Pantukan, Davao de Oro, napahagulgol ang babaeng yan dahil duguan sa kalsada ang kanyang anak na lalaki. Binaril habang pasakay sana sa kanilang minivan. Kakaalis lang ng pamilya mula sa graduation ceremony kung saan nagtapos ang biktima ng kursong education. Pero ang masayang okasyon ng pamilya, nauwi sa pananambang. Nagpapagaling na sa ospital ang biktima habang nanatiling palaisipan ang motibo sa pamamaril. Patuloy pang tinutugis ang gunman. Nagkalat ang floor wax sa loob ng classroom na ito sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Gulo-gulo rin ang mga gamit sa loob ng silid. Grupo ng mga minor de edad daw ang may kagagawan niyan. Base sa investigasyon, umakyat ng puno ang mga kabataan at dumaan sa kisame ng gusali. Dito na nila inisa-isa ang mga silid sa paaralan. Hinihinalang pagnanakaw ang motibo sa panluloob, pero wala namang nawalang pera o gamit mula sa mga niransak na silid. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.